Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Psalms. At nandito na po tayo. Malapit na tayong matapos. Kung may awa ang Diyos, ay gagraduate din po tayo sa libro po na ito. At kung luluubin din po ng Diyos na magpapatuloy pa po tayo sa ating pong mga pinag-aaralan, isa po itong pagpapala, diba, sa bawat isa po sa atin. At sabi po dito sa Psalm 101, ito po ay panalangin upang iligtas laban sa masasama. Ito ay isang awit na katha ni David upang awitin ng punong mga awit. So may mga parts sa Psalms na kung saan ay makikita po natin yung mga panalangin against doon po sa mga the so-called enemy or enemies. Lalong-lalo na ito kung si David, may mga tagpo talaga sa buhay po niya na kung saan ay talagang ipinapanalangin po niya yung kanya pong mga kaaway. Hindi upang pagpalain sila, kundi upang wasakin po sila, upang magkaroon po sila ng total destruction. So ganun po yung kanyang ginagawa. May mga psalms na rin po na nakita po na tayo na isinulat po nitong si David na ganun po yung kanyang ginagawa. At magtatanong tayo, sino ba yung kaaway? Sino ba yung mga kaaway po natin, 'di ba, sa mundo po na ito? At maaring ito po ay tumutukoy sa isang tao o grupo, 'di ba? O yung mga bagay na kalaban, katunggali, nagdudulot ng panganib, or yung pagtutunggali sa buhay natin. At maaring ito po ay nakita rin po natin ito, 'di ba, sa buhay po nitong si David, na tayong mga Kristiyano very familiar po tayo sa the so-called enemy. Kilala po natin siya, Ito ay hindi lamang po tumutukoy sa sinasabing kaaway ng espiritu o yung sinasabing spiritual enemy na minsan lagi na lang nating pinagkakasalanan ang diablo, si Satanas lagi yung ating pinagkakasalanan minsan. Pero may maraming mga pagkakataon na yung kaaway ay pwede pong makita po ito sa mga tukso na i-encounter natin sa buhay na ito. Yung mga tukso, mga kapatid, hindi siya totally alam po natin yun na kahit nandyan yung tukso, kapag hindi mo pinansin yon, hindi mo pinasok yon, di ba? Hindi mo grinab yon, hindi mo niyakap yung tukso, hindi po yun maituturing, di ba, na kasalanan. Kasi kaya nagkakasala po yung tao dahil nahuhulog po siya, di ba, sa tukso. At alam din po natin na yung tukso, hindi siya dumarating na pangit kaagad siya. Diba? Hindi siya dumarating na nagdi-disguise nga siya na maayos, nagdi-disguise nga siya na mabuti, 'di ba? Nagdi-disguise nga siya na secured ka, 'di ba? May mga ganon na maayos siya, kasi kung pangit kaagad siya, hindi mo 'yun igagrab hindi mo 'yun hindi mo 'yun yayakapin hindi mo 'yun papasukin 'di ba? Kaya makikita ang mga kaaway, 'di ba, maaring sa pamamagitan, 'di ba, ng mga tukso. At ito lagi natin itong nai-encounter, 'di ba, sa buhay po natin. Laging may ganon na tukso, kasi tinitignan, 'di ba, ano ba yung panghahawakan mo? Ano ba yung daan na tatahakin mo? Kahit nandyan po yung tukso,
anong tawag doon, padaan-daan sa harapan mo. Pero kapag hindi mo yun grinab, hindi mo yun niyakap, di ba? Hindi mo yun kinuha, hindi ka mahuhulog sa tukso. Kasi ang purpose naman lagi ng tukso, di ba, ay upang linlangin tayo. Ang purpose lagi ng tukso ay upang ibagsak ang isang tao na may connection, di ba, sa Panginoon. So dapat alam po natin, no, maging familiar po tayo sa mga tukso na nai-encounter po natin, lalong-lalo na sa tao. Pagdating po sa tao, no, dapat kilalanin natin, no, yung mga tao po na ito, ano ba yung purpose nila sa buhay po natin. Kasi kung titignan mo, kahit doon po sa mga kahit doon sa mga lagi po nilang ginagawa, kahit doon sa kanilang mga isinishare, 'di ba, sa social media, sino ba yung mga followers ng mga tao po na ito? Sino ba yung mga fina-follow niya? 'Di ba? Makikita po natin doon kung anong klase ng tao, yung tao po na ito na nais alam po natin may contributions din po yan, 'di ba, si Satan upang i-destroy po tayo. Yung tao na ang lagi na lang followers ay yung mga transgender na mga babae, tapos ang laman ng kanyang mga Facebook ay puro na lang kalaswaan, 'di ba, mga babae na nagpapakita, 'di ba, ng kanila pong mga sarili, nag-aalok ng mga panandaliang aliw, 'di ba, yung mga ganon, or nung nakikita po doon po sa mga taong fina-follow or whatsoever, mga kapatid, it is already a red flag, 'di ba? Tukso. Nandyan lahat, no? Nalilin lang po makikita rin po yung kaaway sa mga panliling. Tapos ila-like mo yon, ila-love mo yung mga ganong klase ng personality, 'di ba? Inaalaw mo yon na kahit makita sa mga Facebook po nila na ikaw ay nag-love, nag-like, 'di ba? Napakalaki pong kahihiyan yon, especially sa atin pong mga mananampalataya, 'di ba, sa Panginoon, na kapag nakita po nila yung ganong klase ng tao na may connection po sa atin, 'di ba, ay ewan ko lang po sa inyo, pero sa akin it is a disgrace. Lalong-lalo na we are not working for ourselves, we are working for the Lord, 'di ba? Si God po yung ating si God yung pinaglilingkuran po natin. So dapat maingat po, 'di ba, yung bawat isa po sa atin. Kahit doon sa simpleng bagay na yun, simpleng bagay lang po yung mga ganong klase po, 'di ba, ng mga tukso, pero napakalaki pong impact nito sa spiritual na buhay, 'di ba, ng bawat isa, especially sa grupo po, 'di ba, ng mga mananampalataya. Makikita rin ang mga kaaway sa pamamagitan, no, ng yung mga panlilin lang na ginagawa, 'di ba? Kasi ang isang mananampalataya lang talaga, hindi siya pwedeng malinlang, lalong-lalo na kapag siya po ay rooted sa salita po ng Panginoon. Laging yung kanyang isipan ay doon po sa truth, 'di ba, ng Lord. So hindi siya po pwedeng ibagsak, 'di ba, ng kaaway, dahil merong salita ng Panginoon na nagga-guide po sa kanya. At makikita rin yung mga kaaway sa, sabi dito, 'di ba, na pagsira sa pananampalataya. Pagsira sa pananampalataya, kapag sinubukan mong kontrahin yung sinasabi po ng scripture, it is already a red flag. It is already a red flag, no? Na wala pa akong nakita na kumontra sa salita po ng Panginoon na nagtagumpay, 'di ba, sa buhay na ito. At ang mga kaaway na ito ay yung mga bagay na lumalayo sa Diyos. Kapag hindi ka na inilalapit, 'di ba, sa Panginoon, kapag hindi ka na hindi na nakaka-bless, 'di ba, yung kahit mismo sa sarili mo hindi ka na nabe-bless, 'di ba, dahil sa mga ginagawa mo, ang kaaway ay nandyan na. You already embrace it, 'di ba, sa buhay mo. At pwede rin itong makita sa maling impluwensya. Yung mga kaaway ay pwede rin makita, 'di ba, sa maling impluwensya,
sa kasinungalingan ng lipunan, sa materialismo, sabi dito sa immoralidad, pressure na sumunod sa mga bagay na alam mong hindi tama. So grabe yung kaaway ng isang nasa Panginoon. Kaya maintindihan natin itong si David kung bakit ganun na lang yung kanyang ganun na lang talaga yung kanyang panalangin. Para po dito po sa mga sinasabi pong kaaway, yung mga kaaway niya, yung mga umaaway po, 'di ba, sa kanya. Kasi napakatindi po nang pwede po nilang gawin sa buhay ng isang mananampalataya, 'di ba, sa Panginoon. At makikita rin po ito, mga kaaway po na ito, sabi po dito, 'di ba, na pwedeng makita ito sa makasalanang kalikasan, yung masamang pagnanasa. Masamang pagnanasa. Iba yung ninanasa mo kaysa ninanasa, 'di ba, ng Panginoon. Napakapalad po natin kasi sa scripture binigyan na tayo ng mga magaganda at maayos, 'di ba, na pagnanasa. Yung ano ba yung mga pagnanasa natin? Ano ba yung mga yung mga ninanasa natin, 'di ba, sa buhay na ito? May mga magagandang naisin, 'di ba? Meron din naman yung mga masasamang naisin. At madalas itong mga masasamang pagnanasa po na ito, mga kapatid, ay pwedeng material, mga ganon, no? Pwedeng makamundo, pwedeng lust, no? Gusto mo ring ibenta-benta ang sarili mo, no? O makipaghalikan sa kung sino-sino, 'di ba? Mag-create ng mag-indulge into anything, 'di ba, na hindi po nakalulugod, 'di ba, sa Panginoon. And we already alam na po natin 'yan kasi mga napagdaanan na rin po natin 'yan. Pero nung tayo po ay binago, 'di ba, ng Panginoon, iba na po yung ninanasa natin, 'di ba? Iba na yung mga sinasabi po nating kahinaan, iba na yung sinasabi po nating kayabangan, wala na sa atin yung mga 'yon, no? Wala na yung pride, wala na yung galit, wala na yung inggit, wala na yung mga negatibong emosyon, 'di ba? At ang ninanais na lang po natin ay sundin ang Diyos kaysa sundin yung ating mga sarili. Lahat ng sumunod sa sarili napahamak pero yung sumunod sa Diyos pinagpala ng Panginoon. All throughout the scripture, mababasa po natin yun na lahat po ng sumunod sa Panginoon, nagkaroon po sila ng buhay, 'di ba, nakasiya-siya at buhay na masagana, buhay na nakalulugod, 'di ba, sa Panginoon. So, maraming factor kung papaano po makita, 'di ba, yung mga kaaway sa buhay, 'di ba, ng isang tao. Napakatindi po yung testing dito sa mundo. Hindi tayo nandito sa mundo bilang mga mananampalataya para magkaroon ng bed of roses o kumain sa mga gold na mga plates and spoons, 'di ba, mga ganon, or yung mga tinidor. Hindi, mga kapatid, nandito tayo for the glory of God, that in everything na ginagawa po natin, 'di ba, nakikita po natin yung pagkabay, nakikita po natin yung pagkilos, nakikita po natin yung pagtulong ng Diyos sa lahat ng ating pong mga undertakings, no? Sa lahat ng ating mga ginagawa, no? Sa lahat ng ating mga kinakaharap, mapa-emotion man 'yan, 'di ba, mapa-spiritual man 'yan na kaaway, or makamundong impluwensya man 'yan, or yung mga sarili po nating likas na kahinaan, 'di ba, sa buhay na ito. So, knowing all those things na image, 'di ba, ng kaaway, na ito lang, hindi kasi nagbabago yung purpose ng kaaway 'di ba, sa buhay ng isang mananampalataya. Lagi na lang ang purpose po nito ay upang ibagsak ang isang mananampalataya ng Panginoon, upang hindi siya sumunod, 'di ba, sa Diyos, upang kalabanin niya, 'di ba, yung Diyos, upang hindi niya tignan na ang pinaka-final authority ng isang tao ay ang Diyos at ang kanyang salita. So, tignan natin itong sinasabi po ni David. So, maintindihan natin itong puso ni David as he penned, 'di ba, itong awitin po na ito. Sabi dito, pinupuri kita, O Diyos,
huwag ka sanang manahimik. Gusto ni David na na huwag palampasin ng Diyos yung yung mga bagay na kanya pong idudulog. Kasi minsan yung pananahimik, mga kapatid, 'di ba? Hindi yan hindi yan nagsusolve ng ng problema. Hindi siya nagsusolve. 'Di ba? Yung sinasabi na hayaan mo lang 'yan, panahon yung panahon, hihilumin yan ng panahon. Hindi ganoon. Wala pa akong nakita kahit yung kahit yung mga issues dito po sa Middle East, 'di ba, na ilang taon na yung mga gera na nangyayari. Hindi pa tayo pinapanganak sa ilang ilang siglo na yon, 'di ba? Ilang thousands of years na, 'di ba, yung mga unresolved na mga conflicts and issues between families. Pamilya naman talaga yung naglalaban dito 'di ba, sa Middle East. Magkaibang Diyos na pinaglilingkuran, 'di ba? Magkaibang claim sa land po na ito, at yung kahabaan po ng panahon, hindi niya na-resolve yung kanila pong conflict. Alam po natin, tayong mga mananampalataya, alam natin na ang magre-resolve, 'di ba, ng kapayapaan ay walang iba kundi ang Prince of Peace. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya lang talaga Kaya kapag ang isang tao nakakonekta po siya sa Panginoon, 'di ba? Nakikita po natin na mapa-Arab ka man, mapa-Hudyo ka man, 'di ba? Nagkakaisa po sila dahil sa Panginoong Jesus. Nagkakaroon po sila, 'di ba, ng kapayapaan dahil po sa Panginoong Jesus. So napakalaki po ng role, 'di ba, ng Diyos. Napakalaki po ng role ng Panginoong Jesus sa mga issues dito po sa Middle East, Sabi, huwag ka sanang manahimik. Ako ngayoy nilulusob niyong mga malulupit. Ang kagandahan lang nitong si David, mga kapatid, he has the resources, 'di ba? Magaling siyang mandirigma. Alam po natin, magaling siya sa lahat ng bagay. Malakas siya. Marami siyang, kahit nga si Goliath, 'di ba, hindi siya natatakot. Wala siyang pagkatakot sa kahit na sino man na mga kaaway, 'di ba? Lalo-lalo na yung mga umaaway po sa Diyos, 'di ba, na kanya pong pinaglilingkuran. Pero what is in David? What is good dito po sa tao po na ito? Itong mga hinaing po niya, itong mga hinihiling po niya para po sa kanyang mga kaaway ay hindi po niya ipinut, 'di ba, sa kanya pong sariling mga kamay, kundi ibinigay po niya ito, 'di ba, sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Sabing ganoon, ako ngayon nilulusob niyong mga malulupit. Kaya ko namang labanan yung mga yun 'di ba? Kaya ko silang pagpapatayin. Kaya ko silang itumba, 'di ba? Magaling ako sa strategy. Si Goliath nga ay hindi ko yun inatrasan. Pwedeng sabihin po ni David yun Marami rin akong mga pinagtagumpay na mga labanan. Kaya ko yun Pero dito makikita natin itong si David, nilalapit po niya, 'di ba, sa Panginoon. Sino yung mga taong ito na hindi lang sila basta malulupit, pero sabi dito, mga taong sinungaling na manira lang ang nais. Mga taong sinungaling na manira lang ang nais. Kay rami ng sinasabing pangungusap na di tunay, kinakalaban nga ako kahit walang madahilan. Kung sa atin mangyari yung ganitong sitwasyon po nitong si David, talagang magagalit tayo kasi wala namang dahilan para ako ay awayin. Tapos itong mga sinungaling na ito, sinungaling na nga, 'di ba? Ay kung ano-ano pa yung sinasabi nilang pangungusap. Syempre sinungaling, hindi totoo, hindi tunay yung kanila pong sinasabi. So madalas na ang reaksyon ng isang tao labanan yung tao na yon, ipakita na hindi tama or mali yung kanyang sinasabi. Pero si David hindi, 'di ba?
ang ginagawa po niya ay nilalapit po niya, 'di ba, sa Panginoon. Ganon katindi yung confidence nitong si David. Kasi alam niya, 'di ba, yung kanyang sarili na sa kanyang pagsunod, 'di ba, sa Panginoon, ang tangi lang niyang ginagawa ay yung kalooban, 'di ba, ng Panginoon. Kaya na-identify niya yung mga taong nagsasabi ng mga pangungusap na hindi tunay. No? Hindi tunay yung kanilang sinasabi kasi hindi ko naman yun ginagawa. Ang masakit doon, mga kapatid, 'di ba? Kapag inaccuse ka, totoo yung iyong ginagawa. 'Di ba? Madalas ganun, nasasaktan ka dahil totoo yung mga sinasabi sa iyo. Totoo yung mga sinasabi hindi lang ng mga marites kundi yung mga lumalaban, 'di ba, sa iyo. Kapag minsan, 'di ba, na ano tayo na a-accuse po tayo, dalawang bagay lang po yun eh. Whether it is true or it is false. Pero lagi po nating tatandaan na yan pa yung gawain ni Satan din. Accuser siya. No? Siya po yung father of lies. Siya yung ama, di ba, ng kasinungalingan. At wala siyang ginagawa kung hindi mag-accuse. Buti na lang itong si David, sabi niya, hindi totoo yung kanilang sinasabi. Si Job din, ganun ang sinasabi niya. Hindi totoo yun. Walang katotohanan yun, di ba? Pero nilalapit po nila ito, di ba, sa Panginoon, no? Kaya dito pa lang makikita po natin na dapat binabantayan ng isang mananampalataya ng Diyos yung kanyang buhay, 'di ba? Para kahit i-accuse siya, alam niya na hindi ito totoo. Oo, masakit po ito, 'di ba? Na i-accuse ka sa hindi po totoo, pero alam ng Diyos na hindi totoo yung mga sinasabi nila sa iyo. At walang magiging hindi ito magiging wala itong magiging epekto, 'di ba, sa buhay mo. Kasi the truth will prevail. Ang katotohanan ay mabubunyag, no, sa sarili po niyang kapanahunan, no? Sa sarili niyang kapanahunan. Makikita mo, 'di ba, yung isang buhay ng isang tao kapag nagsasabi po siya, 'di ba, ng totoo. Kapag nagsasabi siya ng totoo, kasi ang Diyos, siya po yung author ng truth, no? Ibubunyag at ibubunyag po 'yon, 'di ba, ng Panginoon, no? Sabi dito, bagamat sila ay kinakalaban ako kahit walang may dahilan. O nga, ano nga yung pwede mong idahilan? Bakit mo kinakalaban itong si David? Bakit kinakalaban itong si David? Yung bang pagsunod niya sa Panginoon? 'Di ba? Yung bang pagtalima niya, 'di ba, sa mga utos, 'di ba, ng Diyos, kaya siya nilalabanan. Madalas ganyan, yung kahit sa buhay po natin, ganyan yung battle natin dahil sumusunod po tayo, 'di ba, sa Panginoon, kaya kinokontra tayo, nilalabanan po tayo, pero hindi po tayo nag-iisa kasi kahit si David, napagdaanan po niya, 'di ba, yung mga bagay na ito. Sabi dito, bagamat sila'y minahal ko, so that means to say, itong mga tao po na ito, may mga tao po na kumakalaban po dito po kay David na malapit sa kanya. At maintindihan din po natin kasi even Absalom na anak niya na talagang iniibig, minamahal, 'di ba, ay kanya pong nilabanan, 'di ba, si David. Grabe yung ginawa ni Absalom. Grabe lang talaga yung rebellion na kanyang ginawa, 'di ba, sa sarili po niyang ama. At maging doon sa kung ano pa yung mga pinaggagawa niya, 'di ba? Kahit yung mga concubines, yung mga asa-asawa, 'di ba, ng kanyang ama, grabe po yung kanyang paglapastangan sa dignidad, 'di ba, ng kanyang ama, no? Sabi dito, bagamat sila'y minahal ko, ito yung masakit kapag mahal mo yung isang tao, 'di ba? Na alam mo yun, kapag nandun pa yung pain mas masasaktan ka kasi kapag malapit sa iyo, 'di ba? Or mahal mo yung isang tao, tapos kakalabanin ka, i-accuse ka, 'di ba? Magkaiba po yung accuse versus doon po sa corrections, no? Accuse versus doon po sa correction. Kapag ina-accuse po tayo, anong purpose ng mga pag-accuse po na iyon, no? Ito ba ay sirain tayo o ito ba ay
yung purpose po nito, di ba, ay upang i-correct po tayo. Sabi dito, masama rin ang paratang kahit yung mga minahal ko. Ang sama din ng paratang sa akin, sabi ni David. Kahit ko pa idalangin, masama pa rin yaong bintang. Masama pa rin yaong bintang. Ginawa ko na yung lahat. Ginawa ko na yung lahat sa mga tao na ito. Pero bakit ganun yung kanilang response? Yun kasi yung hindi natin kayang kontrolin, di ba mga kapatid? Ang kaya nating kontrolin kung ano yung pwede nating gawin. Di ba? Pero yung response ng tao, doon sa ginawa po natin, hindi na po natin yun control. No? Kontrolado na po nila yon. Kaya yung magiging resulta po nun ay hindi rin po natin control. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi ang Diyos na nakakakita po sa mga bagay po na yon, eh, siya po yung may hawak. Siya po yung may control. No? Siya yung may control. Sabi dito, sa mabuting ginawa ko, iginanti ay masama. Subukan nyo yon. Buti-buti ng ginawa mo, di ba? Nagsakripisyo ka. Lahat na lang ay ginawa mo. Halos hindi ka nakabili ng kahit ano mo, di ba? Kahit tsinelas mo, may mga ganun eh. Dahil iniisip mo yung kabutihan ng mga tao na minahal mo or minamahal mo. Tapos, ang ginanti ay masama. So, ang sakit-sakit nun. Kahit sa part ni David, sabi niya, masakit yun. Kaya ko silang gantihan, masama sa masama. 'Di ba? Mabuti sa mabuti, masama sa masama. Pero hindi niya 'yon ginawa. Anong ginagawa ni David? Ito, nagsusulat siya, nananalangin siya sa Panginoon, ipinagkakatiwala niya, 'di ba, sa Diyos. Sa mabuting ginawa ko, iginanti ay masama. Kapalit ng pag-ibig ko ay galit at alipusta. Galit ay alipusta. So, grabe din yung experience po nitong si David. May mga tagpo rin po ba sa buhay natin, mga kapatid? Siguro, ito po yung ating i-share po mamaya. No? May mga tagpo rin po ba sa buhay po natin na ganito yung ginawa sa atin. No? Masama yung ipinaratang, di ba? Masama yung bintang, iginanti yung masama, di ba? Tapos ang kapalit ng pag-ibig mo na ibinigay sa kanila ay galit at alipusta. So maybe we can share later kung ano po ito at paano po tayo tinulungan, di ba, ng Diyos. Sabi dito, ang itapat mo sa kanya ay masama ring tulad niya. Kakatuwa itong si David, diba? When we go to the New Testament, makikita rin po natin yung tinuro po ng Panginoon, diba, na love your enemies. Wag mong, do not harm, diba? Yung enemies mo. Pero dito makikita po natin na itong mga bagay po na ito na nasa puso po ni David, hindi niya physical na ginawa ito, kundi ipinagkatiwala niya, 'di ba, sa Panginoon. Masarap din kasi yung meron kang napagsasabihan na mga hinaing mo, yung mga ganitong klase ng mga hinaing, sino ang pwedeng makaintindi maliban sa Panginoon? Sino ang pwedeng makaintindi maliban sa isang tao na punong-puno po, 'di ba, ng pag-ibig at pagmamahal, 'di ba, sa Panginoon. Yung mga tao na talagang katulad po nitong si David na kahit hindi po maayos din yung kanyang naging paglakad sa Panginoon, lagi po siyang bumabalik, 'di ba, sa Diyos, no? Ang itapat mo sa kanya ay masama ring tulad niya. Sabi dito, kaaway ay pausigin ng magtamo ng parusa. Sinasabi niya ito sa Panginoon, no? Katuwa lang talaga siya, na kaya po niyang sabihin ito sa Lord, na dito makikita po natin kung gaano po siya kalapit, gaano po kalapit yung relasyon niya, 'di ba, sa Panginoon, no? Yung alam mo yun, yung hindi niya hinahide yung mga bagay na ito, no? Lahat ng nararanasan niya, lahat ng nararamdaman niya ay kanya pong sinasabi, 'di ba, sa
sa Panginoon. Sakit ng aking lalamunan. Sabi dito, pagkatapos na malitis, bayaan mo na magdusa kahit siya manalangin. Huwag mo nang dinggin pa. Ang tindi ng kanyang ang tindi ng kanyang nararamdaman para sa kanyang mga kaaway. Para doon po sa mga tao na napaka-ungrateful lang talaga. Naka-encounter na ba kayo ng mga ganitong klase ng tao? At nakapanalangin na rin po ba kayo ng katulad ng panalangin po na ito? Sa aawit-awitin ito, di ba? Ito ay isang panalangin upang iligtas laban sa masama. Sabi dito sa title po natin. Pero grabe yung kanyang pagdiin sa destruction ng kanyang mga kaaway. Sabi niya kahit yung mga panalangin nila, sabi niya kahit sila'y manalangin, wag mo nang dinggin pa. Wag mo nang dinggin pa. So, makikita lang din po natin dito yung katauhan po nitong si David na tao lang din siya. 'Di ba na nasasaktan? Pero ulitin natin, ang maganda po sa kanya, hindi niya inilagay sa kanyang mga kamay ang paghihiganti, kundi ipinagkatiwala po niya, 'di ba sa Panginoon. Ang dapat ay, sabi dito, paikliin, tinataglay niyang buhay. Lord, wag mo nang dagdagan pa yung mga buhay nila, paikliin mo na sila kasi ang sasama lang talaga nila. 'Di ba? Napakasama ng kanilang iniisip, napakasama ng kanilang ginagawa. Ganito yung ipapanalangin mo sa Panginoon. 'Di ba? Mamatay na sana siya. Yung mga ganon, 'di ba, na may mga ganon po ba na lumabas din po sa ating mga bibig. Na mamatay ka na lang sana. Dahil ang sama-sama ng ugali mo, napaka-bad mo talaga. Sabi dito, kuhanin ng ibang tao maging kanyang katungkulan. Kung may katungkulan man siya, Lord, ibigay mo na sa iba kasi hindi siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat sa mga katungkulan na meron siya. No, sabi dito, silang mga anak niya ay dapat na maulila. Mamatay na talaga siya para hindi na dumami pa yung kanyang magawang kasalanan. No? Hindi na dumami pa yung kanyang lahi. No? Napakahirap naman talaga kapag ang sama-sama ng paligid. Diba? Hindi ka panatag. Katulad ng kwentuhan po sa church nung Saturday. Diba na grabe yung mga nakawan. Grabe kahit yung matanda na nagbenta ng kanyang lupa ay grabe po yung ginawa sa mga tandang mag-asawa po na iyon. Yung mga ganong klase ng yung hindi mo maintindihan na parang 5-5 na lang, 'di ba, yung buhay. Wala nang halaga yung buhay kung pumatay po yung mga tao. At maintindihan din po natin yan, 'di ba mga kapatid, nung panahon ng October 7. Hindi ko lang talaga yun kayang panuurin. Hindi ko, magpasa hanggang ngayon, hindi ko pa pinapanood yung kung ano po yung ginawa ng mga kaaway, no? Nung pumasok po sila dito po sa Israel. Hindi ko kaya. No? Hindi ko kayang tignan ang mga karumal-dumal na ginagawa ng masama. Kasi maintindihan natin itong si David, no? Sabi niya, Lord, wag mo nang pahabain pa yung kanilang buhay. Maulila yung mga nila, yung mga anak nila ay maulila. Dapat, sabi dito na maulila, bayaan mong maging byuda itong giliw nilang ina. Kasi pag naging byuda ka sa mga kapanahonan na yon, napakahirap po, 'di ba, ng magiging kalagayan ng isang byuda. Lalong-lalo na kapag yung kanya pong mga kamag-anak or yung kanya pong pamilya ay hindi po siya susuportahan, no? Hindi siya bibigyan, 'di ba, kasi ang maging byuda, 'di ba, sa mga kapanahunan po na 'yon ay curse. Isa itong sumpa, 'di ba, sa isang pamilya, no? Sabi dito, bayaan ang mga supling maglakad at mamalimos sa nawasak na tahanan, palayasin silang lubos. Grabe yung grabe talaga yung sakit na nararamdaman nitong si David sa mga sinungaling, no? Sa mga taong napaka-ungrateful sa buhay. Nakakahawa po yun eh. Nakakahawa yung pagiging ungrateful,
kapag ang grateful na mga tao yung lagi mong kausap, lagi mong kasama, di ba? Wala man lang, magkaiba lang talaga, no? Kapag mga mananampalataya yung lagi mong kasama, kapag mananampalataya yung lagi mong kausap, marami kang mai-encourage ka marami kang matututunan. Pero yung mga tao na walang pagmamahal sa Panginoon, ano yung pwede niyong pag-usapan? Diba? Ano yung pwede ninyong maging ground, 'di ba, ng inyong communication maliban sa mga makumundo, 'di ba, na mga bagay, no? Sabi dito, ang lahat ng yaman niya ay ilitin ng nagpautang. Grabe. Agawan ng ibang tao ang bunga ng pagpapagal. So ito yung nasa puso niya. Ito yung nasa puso nitong si David. Pero isinasubmit po niya ito sa Panginoon. Hindi dahil sa inuutusan po niya yung Diyos, pero ito yung laman ng puso niya na inilalapit po niya sa Panginoon. At ang desisyon ay nasa Diyos pa rin. No, nasa Panginoon pa rin kung ano ba yung kanyang gagawin. Pero alam po natin, 'di ba, na ito yung napakaganda sa Panginoon po natin, na kapag alam po niyang nahihirapan po tayo, siya yung a help in times of need. Lagi po siyang tumutulong, no? Pag sinabi na hirap itong kaya kahit sa buhay po nitong si David, makita po natin na lagi pong may tulong na ibinibigay po sa kanya ang Diyos. Sapagkat sa ganito pong klase ng buhay po niya, na lahat na lang ay kanyang inilalapit, 'di ba, sa Panginoon. No, kaya yung tulong ng Diyos ay lagi ding open, 'di ba, para po sa kanya. Sabi dito, hindi siya nararapat kahabagan nino paman. Kahit anak na ulila, sa hirap ay pabayaan. Kahit anak na ulila, sa hirap ay pabayaan. Pati ang kanya't lahi ay bayaang mamatay. Sa sunod na lahi niya, ngalan niya ay maparam, mawala yung kanyang hindi na siya gugunitain. Kasi ang hirap namang gunitain ng masama. Nasubukan na ba? Madalas, di ba, yung mga mabubuting tao yung ating ginugunita. Pero yung mga masasama, anong pain lang kasi yung dulot nila, di ba, kapag ginugunita. Parang bumabalik yung sakit kapag ginugunita po natin yung mga masasamang tao, di ba, na dumaan sa atin pong mga buhay. Pain, bumabalik yung pain. Kaya sabi nitong si David, huwag nang gunitain, no? Pati ang kanya't lahi ay bayaang mamatay, sa sunod na lahi niya, ngalan niya ay maparam. Gunitain sana ni Yahweh ang sala ng kanyang angkan. Grabe. At ang sala nitong ina ay di dapat malimutan. Kung gugunitain lang siguro ni Yahweh din yung mga pagkakasalan ng ating pong angkan, no? Siguro ang dami-dami ding makikita po doon, no, na mabuti na lang nung tayo po ay naging mananampalataya sa Panginoon, lahat po yun ay na-break na. Lahat ng yon ay tinanggal na, di ba, ng Panginoon. Sabi niya, hindi ko na yun aalalahanin pa. Grabing Diyos, sinong katulad ng Diyos na meron po tayo? Sinong katulad ng Diyos na kinikilala po natin, na kahit yung mga hindi karapat-dapat na mga yung mga nakakadire, di ba, na mga ginawa natin sa nakaraan. Sabi ng Lord, hindi ko na yun alalahanin pa, nilinis na kita, di ba, for my glory. Nilinis na kita for my purpose, no? Ang buti lang talaga, di ba, ng Diyos na ito. Sabi dito, wag din sanang malimutan ni Yahweh ang sala nila. Ngunit sila na may mismo ay dapat na malimot na. Talagang si David, no? Sabi dito, pagkat mga taong iyo'y wala namang natulungan. Bagkus pa ay mahirap, inuusig, pinapatay. Sino ba yung mga natulungan ng mga tao na ito? Diba? Wala naman, sabi ni David. Isip-isipin ko, wala naman silang naitulong. Bakit pa sila gugunitain? No? Sabi dito, mahilig sa pagsumpa, kaya dapat na sumpain. Yamang ayaw na magpala, di dapat pagpalain. Ang pagsumpa sa kapwa, sa kanya ay parang damit, kasuotang oras-oras, nagagawa ang magbihis. No? Lagi na lang siyang
nag-a-accuse, ina-accuse niya yung, alam mo yung mga tao na gano'n, na wala na silang nakitang mabuti sa iyo, kahit mabuti yung ginawa mo, lagi na lang silang may sinasabi, no? Kapag abroad, di ba? Kapag pabalik-balik sa abroad, di ba, yung mga ganon. Walang ipon, di ba? Lahat na lang ng gagawin mo, pinapagalitan ka, lahat na lang yung ginagawin mo. Mag-post ka man ng picture, meron pa rin silang masasabi, di ba? Pasyal kayo ng pasyal, may mga ganon na-encounter na ba tayo sa buhay po natin. Itong mga tao na ito, wala silang kakontentuhan sa buhay nila. No? Sabi dito, ang lagi nilang ginagawa pag sumpa sa kapwa, sa kanya ay parang damit, no? Parang damit, pwede mong tanggalin, 'di ba? Palitan, no? Pag nakasira na siya ng iba, tanggalin na naman, tapos magsusuot na naman siya ng iba para makapanira naman ng iba pa, no? Kasuotang oras-oras nagagawa ang magbihis. Sanay siya ang ginawin. Katulad ng nasa tubig, tumagos sa buto niya, iyong sumpang parang langis. Sana'y maging kasuotang nakabalot sa katawan na katulad ng sinturong nakabigkis araw-araw. Ang ganitong kaaway ko, sabi ni David, Yahweh, iyong parusahan. Ang ganitong kaaway ko, iyong parusahan. Sino ba naman ang matutuwa? 'Di ba? Kahit naman tayo, siguro hindi natin ikakatuwa kung ganito po yung ginagawa sa atin. 'Di ba, ng mga tao na hindi mo alam kung ano ba talaga yung gusto nila, no, sa sa buhay nila, no? Sa dami ng ginagawa, sinasabing kasamaan. Katulad ng pangako mo, Yahweh, ako ay tulungan. Tulungan mo ako, Yahweh. Tulungan mo ako. Sabi dito, yamang ikay mapagmahal, ako'y ipagtanggol naman, no? Sabi ni David po dito, tulungan mo ako, Yahweh, kasi deserve ko naman na tulungan mo, no? Tulungan mo ako, Yahweh, kasi mabuti naman akong tao. Hindi ganun yung statement nitong si David, ano? Pero sabi niya, tulungan mo ako, Yahweh, yamang ikaw ay mapagmahal. Alam mo yung paghingi ng tulong sa Panginoon dahil siya ay mabuti, dahil siya ay mapagmahal. Kasi kung credits lang, mga kapatid, wala tayo Hindi tayo papasa, 'di ba, sa pamantayan po ng Panginoon. Pero lagi sa paglapit po natin sa Panginoon, lumalapit po tayo dahil siya ay puno ng awa. Lumalapit tayo dahil puno siya ng habag. At ito ay nauunawaan, 'di ba, nitong si David. Yung mga tao na yun, kaya niyang pagpapatayin lahat yun Pero ito yung napakaganda po na ginagawa po ni David. Inililay po niya ito, 'di ba, sa harapan po ng Panginoon. At humihingi po siya, 'di ba, ng tulong sa Diyos. Dahil mabuti po yung Diyos niya, mapagmahal po yung Diyos niya, at kayang ipagtanggol siya ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran, no? Na kanyang sinasamba. Minsan ang liit kasi ng tingin ng tao sa Diyos 'di ba? At lagi natin itong sinasabi na kung gaano kaliit ang pagtingin mo sa Diyos, ganun din kaliit ang kaya niyang gawin. Pero kapag malaki po yung pagtingin natin sa Diyos na meron po tayo, malaki din po, 'di ba, yung kanya pong pwedeng gawin, no? Sabi dito, pagkat ako ay mahirap, laging nangangailangan. David, king ka. 'Di ba? Hari ka. Kumbaga, ikaw yung pinakamataas ang posisyon sa land. Pero ang pagtingin nitong si David, 'di ba, sa kanyang sarili, mahirap po siya. Sabi dito, at laging nangangailangan, labis akong naghihirap sa ganitong kalagayan. Kahit nandyan na po sa akin yung lahat, pero kapag ganito naman yung mga taong kasama ko, ganito naman yung mga taong, minsan kasi itong mga marites naman, 'di ba? Nakaka-add din sila, 'di ba, sa mga pain na nararanasan po natin. Kaya nga sa bawat naririnig po natin, 'di ba, atin po itong inilalapit din talaga, 'di ba, sa Panginoon, no? Hindi ko kaya, Lord, na magpatuloy ng ganito. Parang sinasabi nitong si David, no, na
yung mga taong nakapalibot sa akin ganito, mga taong mahal ko ganito, 'di ba? Yung hindi naman mawawala 'yun, 'di ba mga kapatid? Hindi talaga sila mawawala at alam ni David na hindi mawawala sa sirkulasyon niya yung mga ganitong klase po ng tao. Pero alam ni David kung kanino siya manghihingi, 'di ba, ng tulong, at yun ay walang iba kundi ang Diyos, 'di ba, na meron siya. Anino ang katulad ko na kung gabi nawawala, parang balang na lumipad kapag ako ay inuga. Hindi ako malakas, Lord. Alam mo, ito ay ang tawag doon, yung pag-admit na hindi po natin kaya, 'di ba? Sa harapan po ng Panginoon. It is a bold statement, 'di ba, sa Lord. Kasi ang tendency kasi minsan ng isang tao ay yung magbukas siyang malakas, 'di ba? Pagmumukhain niya na malakas yung kanyang sarili, pero ang totoo, mahina siya, 'di ba? At sa harapan po ng Panginoon, walang po pwedeng walang po pwedeng mailihim, 'di ba, sa Lord, no? Kapag anong sabi ng Diyos? Kapag ikaw ay mahina, bibigyan kita ng kalakasan. Pero kapag ito po ay humihingi, 'di ba, ng lakas sa Panginoon, no? At ito po yung ginagawa nitong si David. Malakas ako siguro, Lord, pero yung mga ganitong mga battle, ikaw po yung talagang higit na po pwedeng magbigay sa akin, 'di ba, ng tagumpay. Sabi dito, mahina na ang tuhod ko dahilan sa di pagkain. Payat na ang katawan ko, butot balat sa paningin. Grabe yung epekto ng mga tao na ito sa buhay niya. Sasabihin niya yung ganitong mga bagay, mahina na daw yung tuhod niya. So that means to say, nasa katandaan na itong si David when he penned, 'di ba, yung awitin po na ito, no? Itong panalangin na ito. Pero sa kanyang katandaan, 'di ba, ganito pa rin yung kanyang na-experience kasi nga hindi naman sila nawawala lagi pa rin silang nandiyan. Tumanda man tayo mga kapatid, ganyan pa rin naman yung sitwasyon natin. Hindi naman nawawala kasi ang mundo na ito ay hindi lang naman mabubuti, 'di ba, yung nakatira. Ang pamilya natin hindi naman sila lahat mabubuti din. So laging may ganung struggle, 'di ba, sa atin, no? At grabe po yung tindi ng mga nagagawa ng mga tao na ganito na kasama po natin or nakakasama po natin. Kaya maganda lang talaga na 10 PM na daw po. Yun, ay repto po mga kapatid, at yun po yung ating lesson. At yun, itatype po na lang po yung ating question. Ay repto po. Nag-end po tayo dito sa verse 24 ng Psalm 109.